pag-celebrate ng Father's Day, adlaw ini sa mga tatay, tagaan natin sila si pagpasidumog, agod nga may mga pagpakamayuman sa ilang kabuhi, agod nga may baluan nila ilang ako responsibilidad sa tabangan ng Diyos. Dahil magabukas ito sa atong Bible, kung nag-Biblia kang bira, dira sa libro ng Genesis. Open your Bible, chapter 18. Sa libro ng Genesis, kapitulo 18. Dira sa verse 19. Isa lamang ka verse ang ating pagbasahon. Ang verse 19 kalpalihog mag-ilindo kita dungan sa pagbasa sining nga libro, sining nga versikulo sa verse 19 sa Genesis chapter 18. Everybody, kung may Biblia ka mo, start. For I know him that he will command his children in his household after him, and they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that they will Lord bring upon Abraham that which he has spoken of him. Langit noon, balaan na Diyos, nagpasalamat kami sa kahigayunan, agad Ginoo, makapamanandong kami sa iyong mga pulong. Salamat Ginoo sa iyong mga pag-agubay sa amon, sa nagligad ng mga tinion. Pagpasalamat Ginoo sa dakong pag-amlik sa among mga kabuhi. Agad Ginoo nga makapadayon kami sa pag-alagad sa imo. Inaampo ko o Diyos sining adlaw, nakabay ang iyong balaan ng Espiritu Santo. Amo Ginoo mag-abot sa amon, maglikob sining hulot Ginoo. Gagahapon akang Ginoo sa iyong mga pulong kalipay. Balaan ng Espiritu Santo o Diyos nga nagabulig sa amin. Gani Ginoo, nagitugyan ako sa among mga kabuhi sining adlaw, makabay Ginoo. O gani mo, gining pag-alagad na mo, gining among pagsimpa sa inyo. Pagdayaw Ginoo sa iyong mga pulong, kalabaw sa iyong mga presensya. Gining among pangamuyo sa ngalan ni Ginoo na among buktong manuluwas, gining among pangamuyo kaway pa. Magaling ko kita. Again, sa sining aga, sa paantanan, sa naton na adlaw sa mga tatay, ang iniguna nga libro ng Genesis chapter 18-19 is one of the best picture in the Bible of a Christian home. Mayo ining laraguay sa isa ka Kristohan mo panimalay, ang ining verse 19. And God first recognized Abraham's success and the home. Kag ang mismo ang Diyos naghatag pagpakilala sa kay Abraham ang subong nga nangin madinalagoon sa iyang panimalay. And then granted him great responsibilities. May dako nga responsibilidad. Every tatay, dumdumon nato. Nakita ng mga tatay, gintagaan man sa isa ka responsibilidad sa aton panimalay. Kag inang responsibilidad hindi naton mahatag sa iban na tao, kundi mismo kita ng mga tatay. Bulahan ang tagsa ka panimalay, nga may ara tatay nga huwaran, Kag kalat mo kalabanan sa mga tatay subong, daw may mga problema sa panimalay. Luwas lang kung inang panimalay, ginatawag na pala ng huwaran. So, ang akong mensahe sa mga adlaw is about Christian home, pero dugangan na natin diri sa dugangan na natin diri sa
about the great responsibility sa mga tatay sa ilang panimalay. Ako pa lang na madumduman Manila ang ilang responsibilidad katungdanan sa mga panimalay. Kag ang Kristohanon na panimalay or Christian home is an institution where parents are bound together by Christian love. Namin no? Na mismo ang isa ka panimalay, inang na-bound pala, no? Sa isa ka Diyos noon nga panimalay, Diyos noon nga gugma, no? O Kristohanon nga gugma, no? Lang isa ka panimalay. So, again, ginambal ko kayo na damo sa mga panimalay sa buong guba, broken family, no? Ang tatay at ang nanay nga bulagay. So, ang apektado nila ang kabataan. No? So, ang mga kabataan nagalong na siyang isa ka tatay, isa ka nanay. So, amo ang problema sa maramo subong. Kag nagwalaan nato diri sa kabuhi sa isa ka Kristohanon, ginatawag ni siya nga Kristohanon nga panimalay, maayod man nga ang isa ka tatay Diyos noon. Ang isa ka nanay Diyos noon, ang kabataan, no? Nga Diyos noon man. Kagagod na makita ang malipayon na panimalay. So, Christian home is the backbone of the nation. Amon siya, no, gatawag siya ng backbone of the nation. Not only the backbone of the nation, but it is the soul of civilization. Amon siya ang naghahatag sa sabor, no? Sa aton community, no, sa aton pungsod ang Kristohanon nga panimalay. Kay barang kung may Kristohanon ka nga panimalay, manamigid naman ilabi na gid kon ang sentro sinang panimalay si Kristo. Kay kung ang sentro sa panimalay, no, hindi si Kristo, mabudlay kayo bisan pa ang pagsinundanay, bisan pa ang tagsa-tagsa ka mga relasyon sa isa magudlay. So, today is Father's Day. Kaya muna, no, tinatagaan natin honor, pasilungog ang kanang tatay. Agod na makita nila ang ilang katungdanan. So, kung sila nga tatay sa panimalay. So, about sa tatay, may mga pila akong pili kabagay na ihatag. Agod na makabulit ini sa inyo mga tatay. Agod mangpan niyo kung ano kadako ang inyong responsibilidad sa inyong panimalay, sa inyong asawa, kag sa inyong bata, no? Kag maayugid, no? Kay tungod tatay adlaw subong sa mga tatay, again tagaan naton sila sing pasidumog, no? Ang tatay gali, ginatawag niya sa paraan kasulatan is the head of the home. Amo ni siyang ulo siyang panimalay, no? Mga tatay kamo, no? Sila siyang balaan kasulatan, mga tatay, kamo ang ulo sa panimalay. So, ang tatay, tinugan niya ang iyang dako responsibilidad sa tubangan sa Diyos. Kaya sagrado na mo. Diba? Sagrado ina ang atong nakatungdanan, subong kita ulo sa panimalay. Diyan sa may 1819, no, ginambal diri, si Abraham commanded his household faithfully. Kag household includes the wife, children, and servant. Amo na ni, no? Kag sining sa balaan kasulatan, ang ulo sa panimalay amo ang mga tatay. So gina-encourage ko tanan ng mga tatay nga dili sining adlaw. Kabay pahimuon ninyo inyong responsibilidad sa inyong panimalay. So nakaipaluman ako, tanan kita dili mga Kristohanon na. Kag ang isa ka Kristohanon na tatay nakaibalugid siyang iyang responsibilidad ng iya sa pagtudlo. Hindi iya kaugalingon, hindi iya kaalam, kundi may Biblia, may purong sa Diyos. No? Kag hambal sa balaan kasulatan, open your Bible, dito sa Ephesians chapter 5. No? Ephesians chapter 5, verse 23. Malumpat natin sa New Testament. Chapter 5, verse 20. Ano naman?
23, no? Ari. Verse 23, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is a savior of the body. Husband is the head of the wife. Ang bana, amo ni siya ang ulo sa asawa. So sa Genesis, ang balang-balaan kasulatan, no? Ang Diyos dira naghimo sa unang panimalay na dandag ni Eva, no? Kagkamay na kasagrado. That's why sining sa balaan kasulatan, bayaan sang lalaki ang iyang ginikanan kamangpot sa iya asawa. Kabayaan man sa asawa ang iyang ginikanan nagulmagupod sa iya nga bana. Kamaghimo sila sa isang kaubong sa panimalay. That's why, no? Amo na nga mayugin man nga kung halimbawa ang lalaki, kung ang babae magbinyo, may ara sila kaugalingon na puluyan. Kaya na, dira naghambal sa panimalay. Yeah. Amo na yun. Sila dira, ang husband, ulo ina sang wife. Namin man sa isa ka panimalay kung ang asawa kag ang bana nag-intindihanay, no? Kagtapos kuan bala sila nang upod sila nga bata o kung nagatipong sa ilan na panimalay. Kaya malipayo na sila, no? So nagaling sa balaan kasulatan diri. Tatay, ang mga tatay is the head of the home. That's why, no, gina-challenge na kamo o mention ko sa inyo na mga tatay, no, ginambal sa balang kasulatan na ulo sa panimalay. Katindugan ninyo, no, ang inyong pagtatay, kag ang inyong responsibilidad sa atubangan sa Diyos, kag sa atubangan sa tao. Namigin man, no? So, kedua, it is the husband duty to comfort his wife in times of sorrow. Sa panimalay, no, bisan pa sa panimalay sa Kristohan, hindi na niya maibitarya ang mga away-away, hindi na niya maibitar ang mga sunggod-sunggod, di ba? Hindi magiging ng asawa, biga ba ang no? Dapat ang bana ay balusin na, di ba, no? So, siyang ikadwa din nga pag sa atong pagdoon, it is the husband duty to comfort his wife in times of sorrow. Diba? Siguro kung pamangtutunta ka mo sa inyong mapag-upod, sa inyong mabana, hindi may time gid nga masinulubuan ka mo. Diba? Yes, no. Kasi siyempre, kung may ara na mo panimalay, maka-encounter ka mo sa mga problema. Isa, maka-encounter ka mo wala-wala. Ang asawa na niya, wala-wala tumibi na. Diba? Diba? Kamaturan na. Ginambal ko sa inyo. Kung wala ka mo kwarta, ano hulago nyo ka nun? Hindi ba kayo ginom mo? Saan ba kayo kitchen? Wala mo kwarta. Diba? So, ang asawa, siyempre mahibi na lang. Kung presoanon kayo mo yan, mahibi ka, hindi ka mag-ibig sa bana mo, hindi ka sa Ginoo. Diba? Kaya mga bana, ano pa naman, ang bana, kita niya ang iyang asawa ng panangga, darling, sweetheart, ikaw, mahibi ka. Diba? Siyempre mo na magiging asawa. Ano wala mong kapagkaon? Wala kitang bigas. Hindi ba? Wala kitang dapli. Hindi ba? Hindi ko na may bigyan ng asawa. Hindi ba? Ang ganda ng mga asawa, naka-experience yun eh. May mga asawa sobrang nga nito eh. Isa, istoryakan nga may big-big ang dapli pala. Kaya kung akong tabaga, saan nga ito tabaga akong dapli? Kailangan ko kami tabaga ka? Di ba? Ibang galit ko yan lagi. So, ano na yan? Understanding between husband and wife, pinsigihan na yan. Hindi kung Kristohanon. Pero kung hindi Kristohanon, wow. Pag wala dapli, puri ko, bulake ka. Hindi man namin, no? Kaya siyempre maguba ang panimalay sila. Pero silang sa atong nga pagtuon dali. It is the husband duty to comfort
his wife in times of sorrow. Duty mo na. Magsilipin ng duty. Katungganan mo na. No? Ari sa balaan kasulatan. 1 Samuel chapter 1, verse 8. Open your Bible bala. Ini sa kaso ni Samuel. 1 Samuel. Samuel chapter 1. Chapter 1, verse 8. Ang sa balaan kasulatan, then said Elkanah her husband to her, Hannah, why weepest thou? And why eatest thou not? And why is thy heart grieved? Am not I better and then than 10 sons? Sining diri sa balaan kasulatan, then said Elkanah her husband. Si Elkanah yung husband. Ang asawa ni si Hannah. Ano ba mo yung ginikanan ni Samuel? One weepest thou. Nga ano ba kasubo ka? Tingin na. Why weepest thou? And why weepest thou not? Wala ka kaon? Kasi ba lang nagsunggot, no? Kag nakita natin din siya ang matulog pusoon, nagkakalisod. Kaya muna sa panimalay, inampal ko, hindi na iya malipot, kag hindi na iya hindi matabo, ang mga bagay kaangay sa experience ni Samuel sa aton ng mga panimalay, nakatabo man ina. Between husband and wife, ang mga misunderstanding, ang mga problema, something, mga bagay niya sa bata sa aton na pagpangabuhi. Pero ang dako nga responsibilidad sa mga tatay to comfort his wife in times of problem, di ba? Kaya tagsa ka mga panimalay problema, di ba? Ang tagsa ka mga ang mga asawa, ginatawag nila sa Bible nga mga maluya ng mga siludlan. Mga maluya ng mga siludlan. Kaya comfort ara sa mga bana, no? So gani, ang imong responsibilidad, your duty is to comfort your wife in times of sorrow, in times of problems, in times of wala kwarta. Dila, no? So na, kay responsibilidad mo na. So maayong man nga ining isa pa ni malay bala, no? Ining husband and wife, nagakan sila nagawa, nag-isa sila sa problema, yung tawag pala sa kasal na, no? In health and, in sickness and in health. Sa health, pero pag sa sickness, sa health, kag sa, kung tumasawahay na kamo. Grabe, no? Kaya ang duty as an husband is comfort sa iya asawa. Kay, siyempre, nagkasubok siya. Pero kung gusto mo ikaw, kung tumulo ikaw, mayugin, no? Siyempre, ma-conform siya kag makahambal kasi ang mga butang para sa ikaayos ang inyong pamilya. Okay, the song. It is the husband duty to love his wife. Ay pagkiri. Not only to comfort his wife, ikaduha, ang husband duty is to love his wife. Kamu nga mga bana, hindi sino ni video. Ay, Noy, ikaw ba mo rin sinito niya, ha? Sino pagkit? Brother Well, ikaw ba mo rin sinito niya? Di Dani? Dani ka na ako eh. Dan, gumaon si Rio. Gumaon si Rio tulo-tulo, ha? Baka naman na ni Rio. Brad Greg, you know? So, gumaon mo si Sister Neren, Brother Onyo, gumaon mo si Paula. Bisang hindi pa si Kaya, sige lang, gumaon lang. Pagkatapos i-comfort siya, siya mga comforting words. Sa Bible pala. Ang namin na comfort sa asawa, kung nag-ibig, ang Bible. Diba? Ang mga verses sa Bible, ang mga siyang pinakadako, ang pinakanamin na comfort, kay biblical. Kagtapos, hindi na siya makapangakit, kay Bible, puro na siyang Diyos.
Puro niya sa Diyos siya ang naghahambal sa inyo. So, ganyan sinigit ka lang. Ang inyong duty, ang inyong katundanan, ang inyong responsibilidad sa inyong mga husband is to love your wife. Ephesians chapter 5, verse number 25. Open your Bible. Sila isang balaan kasulatan. Ephesians chapter 5, verse 25. Ari ang rules, no? Sa Biblia, according sa iyang makabutuan. Ang rules sa panimalay, ang rules sa mga bana, sa verse 25, husband, love your wife. Love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Husband, it is a command. Sang Diyos, kumaon ninyo ang inyong mga asawa. Even as Christ also loved the church. So kung ikaw yung tumulo, Kristohanon na bana, nakaibalo ka rin sa iyong katungganan. Sa iyong asawa, no? Nga ikaw maon nimo mga bigod mo. Happy na sila mo, kahit malipayan din sila. Hindi mo makita ang sa kamalipayan na kanina. And next day, ika-apat, it is the husband who will always put Christ first in his life. Wow, nabulbog ka gawa ni, no? Ang husband ko, no, will always put Christ first in his wife. Kung kilala niyo si Sister Lourdes, panawag ko na sa iyo si Mama Lourdes. Bala mo dito sa Calvary, ang tawag na siya Mama Lourdes. No? Kaya doon na, hindan ko lang ka. So, naibata na sa may adopted siya sa Joel, kilala na sa young people. Pag-abot niya daw 16 o 17, nagmiga-miga, may nagnobya. Pero ang iyang miga, subong, amo man na ang iyang miga, hindi man subong eh. Pero young people man sa church. Kaya man dito, doon sila nga amo yung people, yung mga sawang dito, young people man sa Calvary. Ang gulpa ang lahi, hindi na maglapta. Kaya marami man, so karon nagnobya siya. Ika yung babae niya, taga-Anilaw. So, Sunday, hindi nga daw. Yung malakato ni Sanilaw, masyar ko to. Hindi nga rin, Domingo, masyar ka. Pero kung masimba, masyar ka. Nabalik ng burayon. Labrang balasan, iya nga mama. Iya Joel. Kung ang lubya mo ng imo na iya nga sa kaba, sa imo nga pag-alagad, bulagin na! Hindi nga. Di matoon, balang mo si Mama Lourdes. Tama na katugtog. Si Sister Neren, si Negaira, kakita na sila, no? Dito sa Dita. No? Tutog na kayo sa church. Hindi yung siyang bali ngayon. Kung halimbawa, kung sa kaban mo na sa mga pag-alagad, bulagin na. Hindi siya gusto yan na ang iyan namin niya na kung basta Domingo, aarap ka niya sa church yan. Amo na yan. Yung muna yung prinsipyo. One time ganis ang nagligad itong ito wala kang akap to. Ipadalaan sa 1,005 isang kredito. Domingo madlaw. Kwaon mo na sa Tsusaga. Hindi nyo na. So, kung ako ko ito, kwaon. Kaya mo na bala, so, it is the husband's duty. Kasi dapat ang husband niya will always put Christ first. Yes, may binman niya na una-una ko niya ang Ginoo. Halimbawa, bigaron rin. No. Ang aking asawa, siyempre, ano ba sa Bible na love your wife? Pero kung basta Ginoo na gani, may binman taga kaya priority mo. Kaya hindi mo bayad sa Diyos. Kagamo niya ang banyera na dapat si Christ diya ang first. Ang aton nga first love.
Dito sa Luke chapter 14, 26. Open yung Bible. Luke chapter 14. Verse number 26. If any man come to me and hate not his father and mother and his wife and children and brethren and sisters, he in his own life also he cannot be my disciples. Ano ang baligin ni Jesus? No? So, importante ito. He must love his wife, but he must love Christ more. Yes, no? Igumara ng asawa, pero mas igumara ka si Kristo. Sobra. No? Wow, may kumaalala na mga pagsalit sa Ginoo. Ay, makasilip ikaw nga. Asawa ko, naman pag Ginoo. Tura mo na ang kamagula. Sa atin ng mga Christian, maangkan mo na. Ngayon ikaw, isa kahamtong ng Kristohanon sa pag-alagad sa Ginoo. And then, next, it is the husband will provide the needs of their family. Ay, not only galing nga itong love sa inyong asawa, kundi sinigida, dapat ikaw ang great provider. Husband is the great provider. Muna siya ang naghimuno sa mga kinahanglanon natin. Ang hanggang sa paraan kasulatan in the book of Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Open your Bible. Hanggang sa paraan kasulatan, but my God shall supply all you need according to His riches in glory by Christ Jesus. But my God, ang akong Diyos, magahimuno sa mga kinanglanon sa iyang mga kanakan. So, sila sa ato na pagtuon diri, ang husband will provide, magahimunaan niya ang kinanglanon sa panimalay. May Diyos kita, nga great provider. Kita ng mga husband is the provider sa ato nga panimalay. So as believers of Jesus Christ, remember, God is Jehovah Jireh. Will provide siya sa ato mga kinanglanon. Ano mga kinanglanon nato? So ihambal natin sa iya. Kaya ang Ginoo nato magpapabaya sa ato. Kaya muna niya ang mga kinanglanon nato. Kung saligan natin ang Diyos, mga abiyagay, mga kauturan, mamatuod na. Kaya hindi kita pagbabayan. Gamiton niya ang mga katauhan, gamiton niya ang bisan sino, any person na luwing niya, agod nga mahimunan niya ang aton ng mga kinanglanon. So, siling sa malang kasulatan, God is your great provider, Jehovah Jireh. Diba? Unexpected, sometimes sa atong kabugi, nag-aabot din ng mga bagay, hindi natin kinalauman. Pero may mga tao na ginagamit sa Diyos. May araganin mo guys na may mga tao na ginasaligan mo, hindi pa yung kabulig sa mo. Pero mga tao yan wala ka kaiba, no? Unexpected. Siya ang ginagamit sa Diyos, agad na mo na mga kinanglanon mo. Yes, experience yan, no? Experience na sa mga Kristohanon, especially sa ato. So, gani kung ikaw ay anak ng Diyos, remember, no? Ng Diyos imo na, ang imo nga provider. Kalimutan niya ang imo mga kinanglanon. Sino sa maraming kasulatan, He will provide according to your needs. Hindi niya sa aton ng mga kinanglanon. Pero kung atong wants niya, kakudako na niya, madiman kita. Pero kung ang kinanglanon mo lang, sini nga adlaw, amo na nahimunan sa Diyos. So as Kristohanon, as husband, sa isa ka panimalay, ang atong responsibilidad sa grado na sa tubangan sa Diyos. Kung ikaw Kristohanon mo naka-intindi ang purong sa Ginoo, kang tatay, ginuwas ng Diyos, agad mag-alagad, ang iyong katungdanan, lipayon ang iyong panimalay, di ba? Happy ka. Di ba gusto naman na may malipayon kita ng panimalay? Di ba ano na itong karoon manging happy ng atong panimalay kung irresponsable kita? No? Kagat pa nga buhin natin,
as Kristohanon, subong bana kag asawa, maigid nga duha kita ang nagpasan sa responsibilidad, no, sa aton nga panimalay. May mga asawa yan mga asawa yan sometimes, no, hindi niya makaintindi sa ilang mga bana, no. So balang mga bana na pangamuyo man na sila, ginahimo man ang ilang nga katunggan, pero sometimes may mga asawa yan wala ka obra, no, may mga bulagay na kita, pero hindi man naman namin karoon ng mga sibilan, no? So dapat hambalan na pangamuyuan, no, hambalan ko na mga makakaayo para makakaayo sa panimalay, no? So di ka pa, no, siling man, kabay pa kamo mga tatay, no, mahimo naton ang aton nga katungdanan sa Dios sa aton panimalay. Agon may ara kita manipayon nga panimalay, no, nga nagapadayon sa pag-alagad nga serbisyo sa Ginoo. Let's pray. May nabalaan, salamat Lord sa mga pulong. Salamat Ginoo nga kami nga mga tatay, bigaan mo sa katungdanan sa amon panimalay. Tuduay kami Ginoo sa mga butang na amon paghimuon, ako Ginoo nga atipanan namon ang amon nga mga panimalay, amon asawa, ang kabataan. Ako Ginoo nga may maayo ini nga palabuton. Kagabay o Dios nga ining mga antag sa kapanimalay, malipayong Ginoo nga nag-aalagad sa inyo. Bless kita sa naridiri, kagabay Ginoo, ikaw din magabulig sa amon karon sa pagtakop sining nga sa ni Binisos, ang Ginoo, amon luluwas, inyong kagabay. So this time, magbasa ako diri sa puro sa Ginoo sa libro sa Corinthians.